Naghanap ako ng kaparehas na ilaw ng Prism Morningstar at may nakita ako. Ito ang Senlo M3. Pinagsabay kong buksan yung kanilang white light at ito yung kinalabasan. Halos wala akong makitang pagkakaiba. Pati dito sa kanilang yellow light. Wala kang makikitang pagkakaiba sa buga at sa shape ng ilaw nila. Magkaibang ilaw po yung nandyan. Pati dito sa kanilang combination or mixed light. Same yung laki, yung liwanag at yung size ng bawat ilaw. Kaya isa-isahin muna natin sila. Unahin natin itong Prism. Ito ay merong 80 watts at merong 5,000 lumens. At ang price nito is nasa 4,500 pesos kasama yung kanyang harness. Ito yung sample ng white light ng Prism. Base dito sa ating power supply. Sa 14.5 volts, ito ay meron lang 23.8 watts. Yan po yung wattage ng Prism. Single bulb or single unit lang po yung pinapagana natin dito. At pagdating naman po dito sa kanyang yellow light, ito ay meron lang din pong 23.8 watts. At pagdating dito sa kanyang combination light, yung combination ng white at yellow, ito ay meron na lang 22.7 watts. Itest naman natin yung wattage ng Senlo M3. Walang nakalagay sa box kung ilang watts ito, pero meron lang nakalagay na 5,000 lumens. At ang price nito ay nasa 2,900 pesos. Ito yung sample na white light ng M3. Ito ay merong 24.5 watts. Yan po ay para sa single bulb or sa single unit ng ilaw. At pagdating naman dito sa kanyang yellow light, ito ay merong 24.6 watts. Mas mataas ito ng konti compared kay Prism na nasa 23. At pagdating naman dito sa mix or combination light ng Senlo M3, ito ay meron na lang 23 watts. Ito naman yung ating lux meter testing para sa dalawang ilaw. Dito magkakaalaman kung sino ba talaga ang mas maliwanag sa dalawang ito. Uunahin nating itest ang Prism. Ang Prism Morningstar na may 80 watts at merong 5,000 lumens. At base dito sa ating lux meter, ito ay merong 2,600 lux. Yan po ay para sa single bulb. So bale sa dalawang bulb, magkakaroon po ito ng 5,000 plus na lux. Sunod naman natin yung sa Senlo M3. Ito ay meron pong 2,600 lux. Yan po ay sa loob ng 2 meters na layo. Ibig sabihin po, nasa 5,000 lumens din po yung dalawang bulb ng mga ilaw na ito. Pinapakita lang nito na walang mas maliwanag sa dalawang ito. Parehas lang yung reading or yung binabatong ilaw nila. Base na rin yan dito sa ating lux meter sensor. Check naman natin kung mag-iiba ba yung reading pagdating sa yellow light ng Prism at ng M3 ng Senlo. Sabay ko munang binuksan yung dalawang ilaw para pumantay yung liwanag nila doon sa ating sensor. At uunahin nating itest itong Morningstar from Prism. Ito yung result ng kanyang yellow light. Ito ay merong 2,400 lux para sa kanyang yellow light. Sunod naman natin yung sa Senlo M3. Ito ay merong 2,400 lux. Yan po yung liwanag na gine-generate nila sa yellow light. Same lang po yung output na nare-read ng ating sensor. Since same lang yung output ng dalawang ilaw na to, ibig sabihin pag binuhay natin yung dalawang ilaw, umaabot lang ng 4,900 lux
yung ilaw or yung liwanag na gine-generate ng dalawang ito. Or pag dalawang unit na yung ginamit mo. At pagdating naman ito sa kanyang combination light, yung combination ng white at yellow, ito ay meron na lang na 1,300 lux. Yan po ay sa single bulb na ilaw. Kaya pag binuksan na natin yung dalawang ilaw, ito ay aabot na ng 2,400 lux. Halos kalahati po yung nawawala sa liwanag na gene-generate nila kapag mixed light na or combination light na yung binuksan. Mas malakas pa rin talaga pag single light lang yung ginagamit. At ito yung wattage kapag dalawang bulb na yung gumagana. Ito ay umaabot ng 45.7 watts. Yan po ay para sa dalawang bulb na sabay na binuksan. Dahil ang isang bulb ay umaabot lang ng 22 watts. Ginawan ko ng time-lapse video yung dalawang ilaw para makita natin yung result. Kung nagbabago ba ang liwanag, ito ay nasa 5,000 lux pa rin. Yung ilaw na gene-generate after 2 hours siyang ginagamit. At yung heat ng kanyang ballast ay umaabot ng 30 to 40 degrees Celsius. Dun lang naglalaro yung init ng kanyang ballast. 2 hours yan na non-stop na gumagana. At dito naman sa unit ng mismong ilaw nila, ito ay merong heat na nasa 30 to 37 degrees Celsius. Mas mababa yung gine-generate nitong heat dahil mas malaki yung pan nito at mas malaki din yung aluminum body na nagsisilbing heat sink sa init na gine-generate ng LED. Ito naman yung sample ng Zenlo M3 sa kalsada. Ito ay merong 50 watts. Ito yung sample ng kanyang white light. Malapad at malawak din naman ang nasasakop na ilaw ng M3. Halos sakop din yung dalawang linya ng kalye. Ito naman yung kanyang yellow light. Malapad at pahaba din ang ilaw nito. White light muna yung napili kong low beam. Mamaya babaligtarin ko ito. At gagawin nating low beam yung kanyang yellow light. Pero for the meantime, focus muna tayo dito sa kanyang white light. Ganito ito kalapad, malawak at maliwanag dahil na rin siguro sa kanyang 5,000 lumens. Ganyan po ang view ng ilaw kapag 2 meters po yung layo nito sa unahan ng motor. At ito naman po yung view pag ginamit na yung combination light ng M5. Ganyan po ito kalapad. Pasensya na't medyo nahiya lang ako doon sa nasa unahan ng motor. Pero malapad at malaki yung ilaw nito lalo na sa mixed light or combination light. Mas maganda itong gamitin dahil kitang-kita mo yung buong paligid. Kaso nga lang syempre, nakakahiya't nakakasilaw ito sa kasalubong. Pero pag ginamit mo ng matagal yung kanyang yellow light, kitang-kita pa rin naman yung buong paligid hanggang dulo ng kalsada. Dahil malapad at malakas po ang ilaw na ito compared sa mga ordinaryong mini driving light. Ito naman na po yung sample ng yellow light pag ginawa na natin siyang low. Napakatingkad at napakaliwanag po kapag yellow light talaga ang ginagamit. Dahil kahit marami ka pang kasalubong, hinding-hindi mawawala yung tingkad ng kulay ng yellow light. Dahil kahit aspalto pa ang iyong daanan, maliwanag at maliwanag pa rin ang kulay nito. Medyo nakakasilaw nga lang ng konti sa kasalubong yung ilaw na to, lalo na kung ikaw ay magte-take ng turn. Dahil pag medyo nag-bank ka ng konti, mag-i-slant ng konti yung ilaw at medyo tatamaan yung nasa kabilang linya. Sa straight na daanan, dun mo lang talaga makikita na maganda yung lapad ng ilaw. Dahil pahaba ito. Pero pag ikaw ay nag-take na or nag-bank, kita mo naman na halos nakakasilaw na doon sa kabilang linya yung ilaw.
Eto naman yung itsura ng ilaw kapag nakatigil. Yan yung yellow light. At ito naman yung white light kapag itinaas na. Hindi ko lang nagawa na baliktarin mismo yung mismong unit. Kaya ibinaba ko na lang kanina yung yellow light. Kaya hindi ko nagamit na high yung white light. Ito ulit yung settings natin ng standard na white yung ating low. At ito naman yung high na yellow light. Ganyan po ito kaliwanag at kalakas. Hindi lang ganun siya kahalata kanina habang natakbo. Pero kapag nakahinto ka na at binuksan mo yung ilaw, diyan mo talaga makikita kung gaano talaga ito kaliwanag. Ito naman po yung itsura ng M3 kapag nasa gilid ka or ibang perspective. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, share at subscribe. Sana po lumakas at lumaki pa po yung ating channel para mas marami pa po tayong ma-review na iba't ibang klaseng mini driving light at auxiliary light. God bless po at ride safe sa inyo pong lahat.